Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Hunyo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Senador Sherwin Gatchalian, formal nang nanumpa bilang presidente ng Senado. Halaga ng krudo sa world market bumaba na sa $80 per barrel. Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa bansang Russia para sa kanya namang meeting kay President Vladimir Putin. Resibo sa kasong malversation laban kay Bong Revilla Jr. isinumiti sa Sandigan Bayan. Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Tab Baldwin at ilan pa aprobado na ng Department of Justice. Pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo hindi tinuturing na aksidente ng CIDG. PhilSA nagbabala naman sa rocket debris mula China na maaaring pumasok malapit sa Palawan. At LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility may katamtamang tsansa na maging bagyo. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, formal nang naupo bilang Pangulo ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian. Siya ay nahalal sa special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Pinalitan ni Gatchalian sa trono si Senator Alan Peter Cayetano. Naging ganap ang pag-take over ni Gatchalian nang lumipat sa kanilang grupo si Senator Joel Villanueva. Nahalal naman bilang Senate President Pro Tempore si Senator Vicente Soto returned. Narito, tumagal ng halos 2 linggo ang leadership dispute sa Senado matapos questionin ng Cayetano block ang quorum sa nakalipas na sesyon ng June 3. Dahil sa deadlock, parehong nagmatigas sina Cayetano at Gatchalian sa Senate Presidency. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nagpasalamat rin ang palasyo sa mayorya ng Senado at sa Kamara sa pamumuno ni Speaker Bogie D sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng lahat ang naisi ni Pangulong Marcos na mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan. Kasunod ng pag-upo ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, sinabi ni Castro na dapat nang maisabatas ang mga prioridad na panukalang batas. Batay sa Proclamation No. 1318, kabilang sa priority bills ng administrasyon ang IX Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, Last Mile Schools Act, National Center for Geriatric Health, at mga panukalang may kaugnayan sa edukasyon, nutrisyon at social protection. Samantala, tiniyak naman ng Kamara ang buong kooperasyon nito sa bagong liderato ng Senado sa pamumuno ni Senate President Win Gatchalian upang agad nang makabalik sa trabaho ang Kongreso matapos ang tensyon sa mataas na kapulungan. Ito ang ipinahayag naman ng Kamara sa isinagawang special session ngayong araw na dinaluhan ng 2013 na mga mambabatas o 213 na mga mambabatas. Agad namang binati ni House Majority Leader Sandro Marcos ang bagong pinuno ng Senado kung saan pinuri nito ang pagiging level-headed o pagpakumbaba ni Senator Gatchalian na kailangan na niya sa kasalukuyang political climate ng bansa. Narito si Sandro Marcos. Yes, on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work.
Samantala, lumusot na sa Commission on Appointments o CA ang confirmation ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kabilang dito sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Niceforo Diaz Jr. at Brigadier General Rose Mawati Remo. Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Rodante Marcoleta ang pagsalang sa CA ng mga nasabing opisyal dahil wala nang 1 taon nang natitira sa kanilang serbisyo, bagay na labag umano sa batas. Agad namang dumipensa si Senator Ping Lacson at iginiit na matagal nang naisumite ang appointment papers ng 5 bago pa man ang adjournment ng sesyon ng Kongreso. Anya, hindi lang na-actionan ng kanilang confirmation dahil sa gulo sa Senado. Sa huli, hindi na tumutol si Marcoleta at tuluyan nang naaprubahan ng kanilang confirmation. Gayon din ang promosyon ng 85 Foreign Service Officer ng Department of Foreign Affairs. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala hindi naman inaksyonan ng Korte Suprema ang hirit ng Cayetano Black na idineklarang null and void ang deklarasyon ng quorum noong June 3. Ito ang kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting matapos ang sinagawang unbank session. Ayon kay Ting, kailangan pa rin hintayin ang aksyon ng Korte Suprema sa petisyon kahit nagkapalitan na ng liderato ng Senado. Ngayong araw, formal na naupo si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Binaklas na ng lokal na pamahalaan ang mga inassemble na tent ng Duterte supporters sa labas ng Senado sa Pasay City. Ayon sa LGU, last warning na ito sa mga taga-suporta, pero kung ibabalik nila ang mga tent, tuluyan na itong kukumpiskahin. Sagabal kasi nila mga tent sa northbound lane ng Jokno Boulevard sa Pasay City at ginagawa na nilang kampo ang lugar. Una nang nagsagawa ng clearing operation ng LGU, pero kinabukasan, ibinalik din ng mga realista at patuloy na nagkakampo sa lugar. 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, mababa na sa $80 kada bariles ang halaga naman ng langis sa world market. Ito ay sa harap naman ng inaasang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz bilang resulta ng kasunduan ng Amerika at Iran na tapusin ang gulo sa gitnang silangan. Batay sa anunsyo ng International Benchmark Brent Crude, ang bawat bariles ng kanilang langis ay nagkakahalaga ng $78.96, mababa ng 5.1% kumpara sa nakalipas na bentahan. Samantala, 5.8% naman ang ibinaba ng main US oil contract na West Texas Intermediate para itakda ang presyo ng kada bariles sa $76.05. Walang panahon naman at hindi i-dignify ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang Maleta Boys na nakatanggap din umano siya ng male-maletang pera mula sa flood control scam. Ayon kay Marcos, mas maraming mahahalagang trabaho ang dapat asikasuhin ngayon sa Kamara sa halip na pag-aksyonan ang mga naturang paratang, kaya not worth it kung kakasuhan pa niya ang mga ito. Punto pa ng mambabatas, kapansin-pansin na nang lumipat si Senator Cheese Escudero sa kampo ng bagong halal na si Senate President Win Gatchalian ay bigla na lang ding isinama ang pangalan nito sa mga umano'y nakatanggap ng maleta. Buwelta ni Marcos, hindi na siya magtataka kung sa mga susunod na araw ay ang kontrobersyal na pangalan naman ni Mary Grace Piatos ang iturong nakatanggap ng maleta. Pakinggan at panuurin po natin si Congressman Sandro Marcos. We don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Samantala, nasa Kazan, Russia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Russia alas 5:53 ng umaga o alas 12:53 ng tanghali sa Pilipinas. Bilang kasalukuyang ASEAN Chairman, pamumuno ni Marcos ang ika-35 edisyon ng summit. Katuwang si Russian President Vladimir Putin bilang co-chair na dadaluhan din ng iba pang mga leader
mula sa Southeast Asia. Samantala, malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napagkasundoang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naglalayong tapusin ang gyera sa Middle East. Sa isang pahayag, pinuri ng DFA ang tagumpay ng mediation efforts o pamamagitan ng mga bansang Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga regional partners upang isulong ang dialogo at payapang resolusyon sa naturang krisis. Binigyan diin ng kagawaran ang digmaan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga infrastruktura, pagkasawi ng maraming buhay at mabigat na hamon sa ekonomiya at kalagayang humanitarian ng iba't ibang bansa sa mundo dahil sa pagkaantala ng komersyo. Nabatid na kabilang sa mga pangunahing napagkasunduan sa naturang peace deal ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz at ang pagtatapos ng ipinatutupad na blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, permado na ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, team manager Christopher Epo Kimpo at iba pa. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na investigasyon sa kontrobersyal na pagkasawi ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, inatasan na ng Bureau of Immigration na inatasan na niya ang Bureau of Immigration na maghigpit na bantayan at i-monitor ang dalawa. Narito ang kanyang tinig. I have signed today an ILBO, an Immigration Lookout Bulletin against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin, or Tab, former head coach of the Ateneo men's basketball team. Mr. Christopher Kimpo, the former team manager. Mr. Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach. Mr. Dean Castaño, assistant coach, and Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Isinumite sa Sandigan Bayan ang payment records kaugnay sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang billing at disbursement records ay iniharap ni DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado bilang testigo ng prosekusyon sa nabanggit na kaso. Ayon sa witness, pineke ni Revilla at ng iba pang kapwa akusado ang accomplishment reports at billing documents ng proyekto na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos sa Pandi, Bulacan. Ginawa ng grupo ang pagmaniobra para palabasin na halos natapos ang proyekto bago natuklasan na ito ay Ghost Flood Control Project. Bukod sa disbursement voucher, kasama din sa isinumite ni Delgado sa 3rd Division ang tinatawag na list of due and demandable accounts, payable, advice to debit account. Si Revilla ay pinagharap ng hiwalay na kasong graft dahil din sa flood control scandal. Siya ay dati ng kinasuhan ng pandarambong dahil naman sa pork barrel scam. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, naniniwala ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang pagkasawi ng mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa CIDG Director na si Police Major General Robert Morico II, lumalabas sa inisyal na investigasyon na alam ng mga manlalaro at coaching staff na malalaki ang alon sa resort nang isagawa nila ang walking at stationary jog exercise itong Hunyo 8. Sa katunayan, bukod kina Baterbonia at Adili, 4 pa umanong player ang muntikan ng malunod pero swerteng nailigtas nung araw ring yun. Narito ang tinig ni Morico. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have a formation doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
Pinagmumulta naman ng higit 11 million pesos ng Department of Labor and Employment ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Secretary Francis Tolentino, ito'y kasunod ng isinagawang investigasyon ng binuong fact-finding committee ng ahensya na pag-alamang hindi nasasahuran ng tama ang nasa 57 empleyado ng gusali. Hindi umano nabayaran ang kanilang rest day premium at holiday pay ng mga manggagawa. Natuklasan ding mayroong iba't ibang violation ang naturang kontraktor sa occupational safety at health standards. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagbabala naman ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibleng peligrong dulot ng March 12 rocket launch ng China sa mga barko, eroplano at mga mangingisdang dadaan sa drop zone. Ayon sa PhilSA, dahil sa katuparan ng rocket launch sa Hainan, China kaninang alas 10:45 ng umaga at tinasang babagsak ang mga debris sa laying 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 19 na nautical miles mula naman sa Tubataha Reefs. Batay sa inilabas na Notice to Airman o NOTAM, nasa loob ng Philippine Archipelagic Waters ang drop zone at bagamat hindi nasang babagsak ang debris sa kalupaan, posibleng lumutang at mapadpad pa rin ito sa tabing dagat. Hindi mamadaliin ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa pagkamatay ni na Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may mga haharap pa anyang ipinasa sa BINA sa Law Enforcement Agency bukas hanggang sa araw ng Biyernes, kabilang na sa resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Kaya malabong matapos ito ngayong linggo. Pakinggan at panuurin po natin ito. Mukhang hindi kasi until tomorrow and Friday there are personalities pa na darating. We don't want to set a date at magmadali because ang mas gusto namin kung ano lumabas talaga yung katotohanan dito sa investigation. Wala pa kaming sasabihin na kaso na homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement ng lahat ng kukunan natin ng statement. At yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Hindi naman apektado ng pagbibitiw sa pwesto ni Baldwin ang investigasyon ng NBI sa nasabing drowning case ng 2 student athletes. Sabi ni Matibag, kung ano ang mga nangyari bago ang resignation, iyon ang sinisilip ngayon ng binuong task force ng Bureau. 28 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, katamtama ng tsansa na maging bagyo naman ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng susunod na 24 oras. Batay sa huling bulletin ng Pag-asa, ang LPA ay namataan sa layong 3,070 kilometers sa silangang hilaga ng Mindanao. Ayon kay Weather Forecasting and Easterlies, o ang Easterlies ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap naman ang papawirin na may panandali ang pagulan ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang Metro Manila at iba pang bahagi naman ng bansa ay makararanas ang bahagyang pag-uulap ng papawirin na may mga panandali ang pagulan dahil sa localized thunderstorm. Wala na sa loob ng Baho de Masinloc ang floating structure na nakita sa loob ng pinag-aagawang bahura. Itong kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea, kung saan batay sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Patrols na ialis na ang istruktura. Magugunita kaagad iprinotesta ng Pilipinas at China ang nadiskubreng 6x6 structure na may antena at namataang may 6 na katao. Bagamat kinikilala ng otoridad ng Pilipinas ang pagkakaalis ng floating structure, iginiit ng NTF-WPS na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Nananawagan din ng task force sa iba pang bansa na sumunod sa itinakda ng international law. Batay sa 2016 Arbitral Award, idiniklarang traditional fishing ground ang lagoon na nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Mga buhay ng Happy World Crocodile Day today. Ngayon ba yun? Oh yes. May ganun pala. It was established June 17 of 2017. Nakita ko kanina. Kaya ngayon ay World Crocodile Day. What a coincidence. Okay, pero in fairness, sa mga totoong crocodile,
they're just being themselves, partner. Kawawa naman sila at sila ay kumbaga ginawang parang mascot ng mga korap at mga tinatawag nating buwaya sa Actually, kapangyarihan at kaperahan. Meron ngang nagsabi na wag niyong igaya yung mga politiko with all due respect. Wag niyong igaya yung mga tiwaling politiko sa mga buwaya. Dahil ang buwaya, pag nabusog, tumitigil na. Oo, 'di ba? Swimming na lang sila. Oo, sa batis o di naman kaya ay sa Yes. 'di ba, ilog. At nananahimik na yan pagkabusog na. Pag nagutom ulit saka na sila hahanting. Ang problema lang sa mga politikong talagang halang ang kaluluwa ay walang kabubusugan. Talagang sagpang dito, sagpang doon. Hindi na nakukuhang gumalang sa mga sikmura ng mga mahihirap pa. Parang ano din yan, partner. Maging fair din tayo sa mga ahas. Kasi ang ahas, didepensahan lang naman nila yung kanilang teritoryo. Pero pag hinimasok, nang himasok ang tao ay, syempre manunukayan, di ba? Well, Kawawa naman yung mga nasa animal kingdom. Nagiging masama tuloy sila yung imahe nila, no? whatever that is, let's move on. At tayo'y patuloy na umasa na mayroon pang magandang bukas para sa inang bayan sa bansang ito at sa ating mga mamamayan. With that, 5:45, let's put on air one of the secretary of this administration. Ang bagong kalihim po ng Department of Labor and Employment ay ating kakausapin sapagkat mabilis na naresolba na, kung di ako nagkakamali, ang kaso ng mga manggagawang na apektuhan, partner. Nung gumuhong gusali Sa Pampanga. We have Senator Francis Tolentino, now as Secretary of the Department of Labor. Secretary, Senator, magandang hapon sa inyo. Henry here and Karen. Magandang hapon po, Sec. Apo. Ngayong hapon na imbag nga rabi. Naimbag nga rabi, Sec. Hapon. Teka, kayo hapon. nga pala isa din sa caretaker. Ngayong nasa Russia ang Pangulo. Nasa Malacanang ba kayo ngayon? Hindi po. Dito lang ako sa Maynila. Mamaya ay papunta ako sa championship ng PBA. Okay. Sino bang maglalaban mamaya, I Sec? think it is Ginebra, TNT, final game. TNT. Saan, anong team kayo? Team Ginebra po ba kayo? Team TNT? Patas na ho tayo. Patas na lang. Teka Okay. muna, Secretary, yung kaso ng mga manggagawang na apektuhan sa Angeles sa gumuhong gusali, balita ko in less than 1 month, tama ba? Naayos na ito? Well, hindi po, lang, wala pa hong 1 month kasi 9 days Yeah, pa lang. less than 1 month. Yeah, okay. Less than 2 weeks. Aha. So, naglabas ako ng order kanina na complete na yung investigation namin na nagpapataw ng fines doon kay Jackson Lim at doon sa Golden Years Construction. 11,400,000 plus. Ito po yung mga unpaid wages, holiday, Ako? at yung mga violations nila sa mga construction workers na buhay. Yun naman sa pumanaw na, yung amin pong Employees Compensation Commission ay pinoprofile po ho yung ibang biktima, pero yung iba ho ay nabigyan na ng mga assistance. So ito po yung violations naman sa labor code, merong unpaid wages, pinapagtatrabaho ng linggo pinapagtatrabaho ng holiday. Hindi binabayaran ng overtime, Sec? Hindi po. Tapos may mga violations sila na walang permit po yung ilang equipment, yung lifter. Tapos meron silang ginawang fake certification. Na meron silang medics o mga safety officer. Teka, Secretary, bakit naman lumaki ng ganyan? Ano ba yan? Matagal na silang nagva-violate ng labor law? Ganun talaga yun. Per day po yung violation. Per day po yun. Per day po yun. 11 million plus. Opo. Paano pala? Kung hindi na... ayaw ko namang sabihin butit nangyari. Pero kung hindi ba nangyari yan, mabubulita ba yan, Secretary? Ay baka hindi na magreklamo yung ibang mga workers. Pero tayo naman patuloy yung ating labor inspection. Medyo may kahinaan lang kasi kulang kami sa tao. Pero ginagawa naman po natin. Pero yung pangako ko na re-resolbahin ito by June 12, nagawa naman po natin. Hindi lang natin mailabas noon kasi holiday.
Ngayon po full out na po yung report. Napadala na po ito kay Mr. Jackson Lim. Sec Francis Tolentino, sir, nabanggit nyo na 11 million plus plus yung multa. Pero meron din po ba silang kaso na aasahan po na yes? Ifo-forward po namin yung aming recommendation, yung order sa NBI at saka sa City Government Angeles. So sila na po yun doon. Kasi baka isipin ng mga tao na Yung criminal liability. porke minultahan tapos na pag nagbayad. Labor loss lang po ako. Oo. Yung labor loss lang po ako. Okay. Oo. Mandato lang. So yun natin ang ginampanan. Okay. Pero Siguro po ito, 9 na araw din. Kasi 9 na araw pa lang ako Opo. Kakaupo niyo nga lang po sa Dole, sir. So talagang hit the ground running po kayo, Secretary. Pero ito po kasi napakalaking, sabihin na po natin, issue po ito, kaso po ito. Meron po ba kayong direktiba o meron po ba kayong plano sa Dole na magkaroon po ng malawakang pag-check na rin po sa mga iba pa pong mga contractors, yung mga ganito Tama pong po kayo. business po, Pero kasi kulang lang talaga yung Kasi ang ini-inspect namin pati government contracts. Okay. Sa maniwala kahit hindi. Opo. Tama po yun. So talaga may kakulangan sa tao. 38 lang po yung tao namin sa Region 3. 38. Ang i-inspectan po ay 7,000. Kailangan nyo mag-hire. Po, ay kulang po talaga. Yun po yung aming dilemma. Pero ngayon siguro magdadagdag kami. Baka may mga savings pang makikita. Siguro at 477 lang po sa buong Pilipinas ang labor inspectors natin. Opo. Pero Secretary, yung mga nakikinig ngayong mga manggagawa na maaaring hindi nila alam o baka yung iba'y alam na nila na may na-violate silang karapatan at batas sa paggawa. Paano ngayon nila iludulog ito sa Dole at ano ang magiging mabilis na aksyon ninyo? Meron po tayong bagong hotline na binabalangkas kasi pinapapalitan ko yung hotline na mahirap yung 1439, 3 numero, 4, sabi ko 3 lang. So yun po yung inaayos ngayon. Opo. Magagaling ko po 24/7 kasi ngayon parang hanggang alas 10 lang inabutan ko. Sabi ko hindi. Dapat 24/7 kasi may mga pabrikang bukas ng ating gabi, mga call center agents natin 24/7 yan. So yun po yung babaguhin din namin. Ano yun? Pag tumawag doon sa hotline na yon, magbibigay lang ng lead na hindi... Kaya ilalag po yun. Ilalabas po natin lahat yung yung parameters po nito. So sasabihin lang nila, hindi ho kami pinasosweldo, pinagtatrabaho mo kami ng 27 oras. I-verify naman po yan. Documented din po yan. Okay. Sabi po, nakaharap ko na yung maraming grupo na manggagawa. Yun naman pong mga capital, yung management ay harapin ko sa June 26. Ito po yung Employers Confederation of the Philippines para balansyado po ang ating pagtrato sa lahat. Opo. Sec, balikan ko lang po yung nangyari sa Angeles City. Yung mga empleyado po, hindi po pinapasahod, hindi rin po binabayaran pag sila pinapagtrabaho pag day off. Wala rin po ba silang mga benepisyo na natatanggap galing sa kanilang employer? Meron pong yun po SSS yung iba. Opo. Kaya nga yung mga ibang pumanaw nagkaroon kagad ng Employees Compensation Commission Financial Assistance. Kasi rehistrado sa SS. Kasi iba pa nga, yun yung pinoprofile pa ho natin. Kasi hindi naman po kami ang nag-autopsy niyan. Ibang ahensya yan. So yung na-identify nabigay na po namin. Ito naman, itong liability ni Jackson Lim at nung Welding News Construction ay na-impose na po natin. Okay. So nagawa na po natin yung ating pangako. So back pay po ito, retroactive? Opo. So computed na po lahat yung kung kailan sila. Kasi nag-investigate doon sa ground Para po yung Jackson Lim, dalawang beses. So yung expect ng mga manggagawa riyan na makakatanggap sila ng back wages at retroactive kung kailan sila hindi nabayaran. Opo, lahat computed po yan. Hindi naman lahat hindi binayaran. May mga yung mga hindi lang na hindi nabayaran. Opo. Okay. Sige. May mga violation, opo. Last question from my end. Ano ang ngayon kayo na ang Secretary Kalihim ng Department of Labor, ano ang aasahan lalo ng taong bayan at ng mga manggagawa sa inyo sa Mabilis na pagkilos. Trabaho agad. Trabaho agad tayo. Mabilis na pagkilos. Ito po ang kaso naman ni Coach Balvin. Siguro pag na-complete. Oo nga pala. Humarap na ba sa inyo? Bibilisan din po natin yan. Apo, ang pagsagot nila ay sa June 25. Ang hearing po na sa ngayon sa batas ay June 29. So,
mabilis din po yan. Pero nakausap nyo na siya, humarap na siya sa inyo. Yung abogado po. Yung Abogado. Oo, kasi hindi humaharap kahit sa NBI. Anyway, Sec, salamat po sa inyong mabilis na action, lalo na doon sa Angeles case. Maraming salamat. Thank you po, Sec. Ginagaya ko lang po kayo. Sige. Ginagaya ko lang po ang DZRH. Salamat sa inyo. Thank you, Sec. Si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor. So yun may kaso, 11 million plus, tama? Plus eh. Plus. Oo. Yung multa, kakasuhan, yung kumpanya, Oo. may aasahan na back wages na ang itong mga construction workers at mga empleyado. Ayan, at i-check pa kung ano pa yung mga ibang mga violations. And sabi ni Sec Francis Tolentino ay gusto niya rin na may malawakang pag-imbestiga sa mga iba pang mga kumpanya kung sakaling meron silang mga hindi sinusunod ng mga labor practices. Kaya humanda kayo yung mga violator ng labor law yan. Palagay ko na may pag naggawa na yung hotline partner ay dali na kayo makakapagsumbong, tapos yung sumbong niyo i-verify, i-imbestigahan, paglihiti mo at yun ay may bigat ng katotohanan ay mananagot ang dapat managot sa mga hanay po ng pang-aapi sa manggagawa. 5:55, ako po si Henry Uri, babalik tayo. At ako po si Miss Karen Oyong. And of course, yung ibang mga taga Mindanao, kahit Manawari po, naayos naman ang inyong kalalagayan dyan. May kahirapan ng buhay, partner. Alam kong kayo dumadaan sa mabigat na pagsubok, pero makakalagpas tayo at makakaraos tayo riyan. Oy, anunsyo ka lang dahil nabanggit mo nga, partner, yung mga nabiktima ng lindol sa Gensan. Itong Embassy of the United Arab Emirates, yung kanilang aid team ay nasa Pilipinas na ngayong araw at magsisimula sila na mag-distribute. Meron silang distribution activities, aid distribution activities bukas sa Sarangani, kasama na dito sa General Santos at sa Glan. So, ito, i-share lang sa atin ni Mr. Hesham Ahmed. Siya yung, officer dyan sa UAE Embassy at gusto niya na ipaalam sa lahat na ito nga, magsisimula bukas ang kanilang aid distribution activities sa Sarangani, General Santos at Saglan. Yan. So salamat sa inyong tulong sa agaran pong pagresponde sa pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, lalo na yung mga tinamaan ng malakas na lindol. Okay. Pero patuloy pa rin ho ang mga kawang gawa at pagtulong sa lahat ng may kakayahan. Lagi pong ibigay natin sa ating mga kamag-anak una muna, sa ating mga kadugo, sa ating mga kaibigan. Unahin natin sila palagi at pagkatapos ay pag okay na sila, sa ibang tao naman tayo tumulong. Para sa atin po yan ang tamang charity. Unahin muna palagi ang pamilya at mga kamag-anak. Para kasi lahat naman may kamag-anak at may kapamilya, siguradong umaasa sa ating mga balikat. Tulungan natin sila. 608 yung kanina, baka tinatanong nyo na, tsaka anong hotline ng DOLE? Wala pa ho. Sabi ni Secretary Francis Tolentino kanina. Gagawin pa lang yata nila, binabalangkas pa. Kasi, pero gusto niya na mabilis lang matandaan. 3 numero kasi, lang. Oo nga naman, kasi tsaka, ano ba yung dati na nabanggit niya? 4 na numero daw kasi yun, di ba? Tingnan ko nga kung ano ngayon yung hotline. 1349. 1349. Madali din namang tandaan, pero siguro 1349. Pero mas maganda kung syempre mas maikli, mas madaling tandaan. Parang 911, di ba? 143. Okay, handa. Diba? 143 na lang, check ha. Gaya mo na lang 143, dial 143 kung may problema sa DOLE, dial 143. Pero hindi pa po yun ha. Baka yung mga nakikinig, akala nila yun na yun. Hindi ko pa ho inire-record yun. Pagka narinig nyo na yun dito, problema sa DOLE, hindi na pinapasahod, may problemang gusto ninyong malutas. DOLE 143. Wow, okay. Isumbong ang amo. Grabe yun. May ganun, joke lang po. Isumbong si Bossing. Sumbong si Bossing. Minamaltrato ba kayo ni Bossing? Hindi, pero pinagtatawanan natin as a joke. Pero syempre, alam naman natin na marami sa mga kababayan natin, yung mga nabiktima ng mga unfair and illegal labor practices, talagang
kailangan Bakit daw bossing lang? Pwede daw namang ireklamo ang accounting na hindi nagre-remit ng SSS. Pwede rin. Uy, meron Wala akong na, kakilalang diba? ganun, Oo. partner. Kinakaltasan ang sweldo niya. Yes. Kada payday. Tapos, Hindi pala nung maglo-loan na siya, wala. oo, Ako, alak nagulat siya. Alam mo, kinasuhan niya yung employer. Lahat yan. Pwede niyong isumbong yan. Pagka... NLRC pala muna. Tapos, Pero ito lang naman sana ang aming pakiusap sa inyo. Yung ganyang klase ng sumbungan, ahensya ng gobyerno, huwag po ninyong gagawing biro, huwag ninyong gagawing... bawal ang prank call sa... Huwag niyong gagawin nang wala kayong batayan. Kasi kayo na mismo mag-aaksaya ng oras, niloloko ninyo ang inyong sarili at yung oras ng mga taong gobyerno na para sana maka-aksyon sa iba pang mas malalang problema ay nasasakripisyo. So kung kayo magrereklamo, siguraduhin ninyo na mayroon kayong detalye, may dokumento, kasi pag kaya na ipinarating nyo sa dole, tsaka na ipapatawag kayo. Tsaka na kayo... Na-actionan kasi yan aalamin yan sa inyo. Kung wala naman kayo mas maibibigay na ebidensya at mga dokumento, mahirap naman. Alright. So yan ang paalala ni Secretary Francis Tolentino. Samantala, tumako na tayo sa Senado. Senator Alan Peter Cayetano balik na bilang Senate Minority Leader. RH number 28 live mula sa Senado, Raymond Adpaz. Raymond. Henry, balik muli bilang Senate Minority Leader si Senador Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos siyang inominate ni Senador Laura Legarda sa bahagi ng special session ngayong hapon. Ayon kay Legarda, ang kanyang nomination ay sa kabila ng petisyon na inihain nila sa Korte Suprema at sa magiging resulta nito. Si Cayetano ay dating minority leader bago nahalal na Senate President noong May 11. Sa sesyon kanina ay sina Cayetano, Senador Robin Padilla at Senador Mark Villar ang hindi nakita sa Senado. Dumalo sa hearing ng Commission Appointment sina Senador Bongo, Amy Marcos at Rodante Marculeta. Sa hapon ay nadagdag sina Senador Legarda, Pia Cayetano at Camille Villar. Narito si Senador Loren Legarda. Thank you very much. First time I'm addressing Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Congratulations once again for a very hard-working, dedicated, brilliant, disciplined public servant. So congratulations. Thank you, Madam. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here, this is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. And this manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution and the minority during the pendency of said case. Thank you. So recorded. Si Senador Loren Legarda, ngayong oras na ito ay nagpapatuloy pa ang bahagi ng special session at ang nakasalang dito ngayon ay ang AXB ni Senador Erwin Tulfo. Ito si RH20, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaa. Samantala, economic managers ng administrasyon nakabantay sa sitwasyon sa Middle East kasunod ng ceasefire agreement ng US at Iran. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Nakatutok ang economic managers ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon sa gitnang silangan. Kasunod ito ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon sa Malacanang, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na maaaring abutin pa ng ilang buwan bago maibalik sa pre-war levels ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ito'y lalo't matinding tinamaan ng giyera ang logistics at infrastruktura na nagresulta rin sa pagkaubos ng inventaryo. Gayunpaman, sinabi ni Balisacan na makikinabang pa rin ang Pilipinas sa peace agreement ng US at Iran dahil umaasa pa rin ang bansa sa imported na langis mula sa Middle East. Sa Biyernes, inaasahang lalagdaan ang kasunduan ng Amerika at Iran na inaasahang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Let. 6:15. Yung
Si Tina ba? Live nasa labas na ba siya? Nasa labas ba si Tina na Senado? Ha? Wala. Okay. Sige. Isa sa mga handler ng 18 Maleta Boys na dating opisyal naman ng AFP ayon sa COMELEC Chairman. Balita wala kay Tina Nolasco. Tina. Henry, personal ngang iniimbestigahan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang utak o mga taong nasa likod ng 18 Maleta Boys na nag-akusa sa kanya na isa sa mga nahatiran ng pera na mula umano kay Saldico. Sa press conference sa COMELEC ngayong araw, tiniyak ni Garcia na hindi lamang mga Maleta Boys ang kanyang kakasuhan, kundi ang mga posibleng nagdidikta sa mga ito. Nais din ni Garcia na hintayin muna ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang affidavit ng mga Maleta Boys bago formal na maghain ng kaso upang mas tumayo ang reklamo sa korte. Para kay Garcia bilang abogado, dapat pag-aralang maigi ang mga kasong ihahain sa hukuman upang hindi mabaliwala. Sa katunayan sa kanyang initial na investigasyon, lumalabas nga na isa sa mga handler ng Maleta Boys ay isa umanong dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines at alam na rin anya ni Garcia ang background ng bawat isang Maleta Boys. Hindi naman pinangalanan ni Garcia ang naturang opisyal pero posibleng demolition job umano ang dahilan na maaaring may kaugnayan din anya sa nalalapit na 2028 election. Pakinggan natin si COMELEC Chairman Garcia. Yan lang po ang nakikita natin, pero siyempre ang pinakamalapit talaga ay yung 2028 national and local election. Siyempre, dito sa amin sa COMELEC, laging merong may tampo, may galit dahil hindi lahat nanalo. Siguro yung nanalo, yun, nagpapasalamat o kaya naman pinupuli ang COMELEC. Pero siyempre, madami rin yung tatalo. And therefore, hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, labi ni Divine Adili inilipat na sa Arlington, Quezon City. RH23 Edwin Duque, ibalita mo yan, Edwin. Go ahead, Edwin. Edwin, babalikan ka namin. Pakiayos lang muna ng signal, Edwin. Unahin muna natin, partner, siguro si Noche Kakas. May 4 na Taiwanese national naman na illegal na nakapasok sa bansa. Arestado ng BI sa Pasay. 2 wanted sa drug-related offenses. Noche Kakas, Noche. Kuya Henry at Ms. Kay, nahuli na sa Bureau of Immigration ang 4 na Taiwanese national dahil sa illegal na pagpasok sa Pilipinas. 2 sa kanila ay hinahanap sa Taiwan sa kasong may kaugnayan sa droga. Batay sa mission order ni BI Commissioner Joel Anthony Biado, pinuntahan kasama ang Philippine Coast Guard ang isang yate sa reclamation area sa lungsod ng Pasay. Naaresto sina Hong Ping Xieng, Wing Pai, Chen Cheng Yin at Liang Chia Itua. Sa verifikasyon, lumitaw na ang 2 Noche. Pakiulit mo nga ng mga pangalan ulit. Sina Hong Ping Xieng, Wing Peng Pai, Chen Cheng Che, at Liang Chia Itua. Yan. Apat ito. Teka, hindi daw nakuha ni hindi nakuha ni Don isang ulit pa daw. Hindi daw nakuha ni Don. Mahirap din kasi Ito, na-aresto sina Hong Ping, Xieng Wing Pai, Chen Cheng Chin, at Liang Chia Chua. Ayan. Oo. Alam mo kung hindi makuha ni Don Noche, paki-chat na lang daw sa kanya. Teka, partner. Noche, tumayo si Paring Ray Sibayan, tumayo yung ating news director si Paring Ray Sibayan. Kailangan daw malinaw kasi mahirap daw namang i-crawler. Pakiulit daw. Hirap din kasi isa na lang daw, isa. Ito, na-aresto sina Hong Ping, Xieng Wing Pai, Chen Cheng Chin, at Liang Chia Itua. Yan. Okay. Ayan, sa verifikasyon na Henry at Ms. Kay, lumitaw na ang 2 Taiwanese ay dati nang may record ng kriminal sa Taiwan habang ang 2 pa ay kinumpirma na BI na wanted sa Taiwan na Kaohsiung District at Taiwan District Prosecutor's Office dahil sa droga.
kasalukuyang inimbestigahan ng BI ang mga pugante dahil sa paglabag sa immigration laws. Sa BI Warden's Facility na sa Bikutan, Taguig ang 4 na fugitives habang pinoproseso ang kanilang deportasyon. Arrest 27, doon ikakas BCRA. Ayaw mo na ulitin, no, Che? Yes, Henry. Ayaw mo na ulitin? Mahirap eh. Thank you na, Che. Thank you. Pinasasaya ka lang namin. Pinasasaya ka lang namin. Ko na lang ito, assignment. Thank you, no, Che. Salamat. Thank you, Henry at Miss. Thank you, Noche. Pinagpawisan siya doon. Grabe, ha? Okay, balikan natin ang report ni Edwin Duque. Ito nga ang labi ni Divine Adili. Inilipat na sa Arlington, Quezon City. Go ahead, Edwin. Tama, Miss Karen, isa-isa nagsipagdatingan dito sa Arlington ng mga kaibigan at street ng nabayapang at video si Atlet ng si Divine Alili sa Arlington Memorial Chapel dito sa Rosetta sa Absu, dito sa Quezon City. Si Alili ay kasama ni Rene Batergonia na nalunod sa isang team of building activity sa Tibacula, Aurora, Quezon. Ilang araw na rin ang nakaburol sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo de Loyola Heights sa campus ang Nigeria ng pero wala ni isa sa kanyang mga kapamilya yung dumating dito. Kanina ng alas 12 ng tanghali bumisita sa viewing area ang mga kaibigan at fans ni Atile. Kabilang dito ang dating NCE Mosa volleyball player MVP at Nigerian basketball player ng University of Mental Health na si Prince AC. Ay kay Prince, posibleng ang tatay ni Adile ang dumating sa bansa may inaayos lamang mo nito sa kanilang mga dokumento sa bago pumunta rito. Hindi naman niya malinaw kung kailan na makarating ang tatay. Kanina balik-balik na posibleng ang malapi ni Adile ay dadalhin sa kabilang bansa. Hindi rin niya umbis na rin kanina kapuan ni Nigeria National na si Price, na si Pan, kapag umano ni Adile. Umbis na rin ang matalik na kaibigan ni Adile na si Antonio Montemayor. Inaalala ni Montemayor ang pagiging matalik na kaibigan nila ni Adile noong nag-aaral siya Lareha sa high school sa New Era University. Naging magkatim na umano sila noon sa kumpunan ng New Era University at nakilala niya si Adile na makapagkumbaba at masiyahin, magtilisin na tao. Kanina alas 5 ng hapon naman ay isinagawa isang misa kurol kay Adile. Napakaigpit dito, Henry, kung noong panahon si Rene ay nakakapasok tayo sa mismong loob. Pero ngayon ay nasa parking area lang yung mga media at bawal pumasok sa loob para sa isang pagkuha ng mga video. Ngayon ay nasa parking at naabang na lamang kung sino makita ang naka-bisita rito sa Arlington. Ariston, ito kinagulat sa Tisari, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Andiyan na ba si paring Val Gonzales? Nasaan? Ito, yung Tuy Batangas Mayor Jose Serrado. Nako, Mayor Jose Serrado ng Tuy Batangas inireklamo kay DILG Secretary Rimulya dahil daw sa pakikialam sa transaksyon ng dalawang pribadong kumpanya. Idetalye mo ito, Val Gonzales. Val. Baring Henry at Miss Karen na inireklamo sa tanggapan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ng grave abuse of authority, oppression, misconduct in office at conduct prejudicial to the best interest of the service si Tuy Batangas Municipal Mayor Jose Jezreel J. Serrado. Ito'y may kinalaman sa pagpapatigil umano ni Mayor Serrado sa isinasagawang salvaging operation mula sa nasunog na warehouse ng Philippine Fiber Optic Cable Network sa bayan ng Tuy nung nakalipas na Mayo 1. Sa 3 pahinang complaint sa affidavit ng isang engineer Ryan Macapagat kasama umano mga pulis ay pinagbantaan nito na ipakukulong mga trabahador kapag hindi sumunod sa kanyang utos. Si engineer Macapagat ang may-ari ng hauling service company na nakakuha ng kontrata sa pagtatanggal ng mga nasunog na fiber optic wires. Batay sa sinumpang reklamo ni Macapagat, noon pang nakalipas na taon nasunog ang istruktura na pagmamay-ari ng Philippine Fiber Optic Cable Network Incorporated kung saan nadamay ang 2 bahay. Ayon kay Macapagat, nakikialam daw si Mayor Serrado sa alok ng Philippine Fiber na 3 milyong pisong settlement sa 2 nasunog na bahay dahil ang gusto raw ni Mayor ay 13 milyong piso ang dapat ibayad.
Gate ng kontratista, lihitimo't kompleto sa dokumentong kanilang paghahakot dahil usapin ito sa pagitan ng hauling service at fiber optic. Batay sa dokumentong sinumite sa DILG ng hauling service, aprobado ng Bureau of Fire Protection ang salvaging operations dahil tapos ng kanilang investigasyon sa nangyaring sunog. Umaabil ang complainant kay Secretary Remulla na imbestigahan ang usapin dahil nakapagtatakaan nilang kung bakit sila ang ginigipit ng alkalde sa halip na ang Philippine Fiber Optic na siyang nagmamay-ari ng nasunog na struktura. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! Antipolo City! Wow! Yes! Diyan ba sa inyo, nandiyan na ba si Kwan? Sino bang Karen? Si Arnel Arnel? Arnel de Guzman. Totoo bang dyan sa inyo bawal magsuot ng polo? Hindi ko po alam. Kasi alam mo Arnel, ako po ay hihingi ng paumanhin sa iyo kasi napaka-corny ng joke ng aking partner na si Henry. That's Tito joke. Yeah. Kasi mga anti-polo daw ang mga taga Antipolo Rizal. Dad joke. Tawa na lang tayo, Sir Arnel. Ha ha ha. Di Arnel, baka kasi ma-joke ka ng mga barkada mo di ba? Anti-polo, ang antipolo. Pero ilang taon ka na ba, Sir Arnel? 36. Ha? 36. 30. Batang-bata pa, nagsusuot pa ng polo. Kaya pala hindi niya na-gets yung tito joke mo. Sige, ito na lang. Bata pa Ito naman ang hindi joke sa tanong ni Karen. Yes, para mapasa yung 500 pesos in GCash, Sir Arnel, sagutin lamang po ang aking katanungan. Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas at number 1 sa mga taga-Antipolo Rizal, Sir Arnel? Ito po. Ayun. Number 1. Uy. Kita mo. Thank you po. Kita mo, mayroon pang may bonus pa na may bonus pa. Kaya naman, mapapasayo na ang 500 pesos na pambili mo ng polo. Thank you, Arnel. Salamat. Si Arnel de Guzman ng Antipolo City ang ating winner. At yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating habilin sa ating lahat na kung gusto nating umasenso sa buhay, manalig, magdasal sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa. Dahil ang paggawa ng masama, nagbubunga din ng masama. Pero gumawa tayo ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. At tumulong pa tayo sa nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po ang DZRH Usapang Legal dahil Miyerkules po ngayon. Tama no, partner, Miyerkules. Si Attorney Cheryl Adami muli ng inyong makakasama. Ang kanyang topic, may habol ba ang mga anak sa labas o non-marital child sa ari-arian ng kanilang magulang? Uy, parang pang drama to Alam mo, yung anak sa labas niyan, meron akong nakausap na sana may makaisip daw palitan yung kasi masakit yung mga bata. Yung sabing anak ka sa labas. Di ba family code ay dapat may equal, hindi naman equal rights, pero dapat kinikilala na ang karapatan nila. Ano ba, attorney, ang mas hindi masakit na salitang sabihin na kasi hindi naman nila kasalanan, di ba? Kung yung nangyari sa kanila. Oo. Bunga ng pagmamahal. Yun na lang. Bunga ng Kung ano mang bunga yan, walang kasalanan ng mga bata. Correct. Oo. Diba? Sige na, si Attorney na ho bahala dyan. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado.